susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa inyong pagmamahal, donasyon at kaloob sa Greg Durante Ministries. Purihin ang Diyos. Isa na namang napakagandang araw ng linggo na tayo ay magkakasama. Sabihin mo sa iyong katabi, salamat at muling nakasama kita. Tapos sabihin mo sa kanya, napakalaki ng mga himalang mangyayari sa iyo. Sabihin mo, ipinapahayag ko ito, napakadakila ng gagawin ng Diyos sa iyo. Amen? So, sa simula po ay para tayong bata. Pero pagdating po ng takda ng Diyos, sa simula po ay parang ikaw ay nahihiwagaan dahil ang kabuuan po ng buhay ay pawang hiwaga. Napanood ko sa isang television program na takot yung isang grupo na pandaigdigan dahil mauubos daw ang isda sa karagatan. At ang kanilang pinag-aaralan lang ay tuna. Para bang tuna lang ang laman ng dagat. Kung sakali mang maubos yung tuna, baka may lalabas na ibang species ng isda. Hindi ho pwedeng maubos ang laman ng dagat. Hello? Sapagkat mas malawak ang dagat kaysa lupa. At napakalalim ng dagat, kaya hindi pwedeng ubusin ng sangkatauhan ang laman ng dagat, maliban na lang na sabihin ng Diyos na mamatay ang lahat ng isda. Pero hindi po siya ganun ang ugali. At kaiba po ang isda dahil hindi isa lang ang iniaanak. Ang baka isa, ang kambing isa. Pero ang isda po, daan-daan pag ito'y nangitlog. At may isda para sa malalaking isda. Subalit may isda para sa iyo at sa akin. Dahil ang sabi ng Panginoon at kailangang katotohanan ng ating paniwalaan, hindi niya hahayaang ikaw at ako'y magutom. Naniniwala ka ba sa sinabi ng Panginoon? Kung gayon na naniniwala ka, hindi ka mawawala ng ulam. Hello? Dahil pangako ito ng Diyos. Ngayon, sasabihin naman ng mga maraming katwiran, kung wala pong pambili, doon nagsisimula ang isang buhay na relasyon sa Diyos. Kapag ikaw ay walang pambili, doon magsisimula ang iyong makatotohanan at buhay na relasyon sa Diyos. So, kailan nagsisimula ang alab? Kapag ikay wala. At kung meron ka man at kulang yung nasa sayo, ikaw ay mag-aalab din. Nakukuha niyo po? Saan ba galing ang panalangin tinutugon ng Panginoon? Sa ating kailangan. Kaya ang tao, pag hindi niya alam ang kanyang kailangan, hindi siya dudulog sa Diyos. At dahil nga hindi alam ng tao ang kanyang tunay na kailangan, pagdating ng mga bagyo sa kanila malalaman, kailangan nila ang Diyos. Tayo po ay manalangin. O Diyos, lingapin mo kaming lahat at liwanagan upang ang aming paglapit sa iyo ay hindi sa panahon ng krisis, kundi sa araw-araw na panatag ang aming buhay. Tulungan mo na kami ay maging matibay at laging matatag at makapagpatuloy kami ng aming sistema ng ugat ay malalim na hanapin ang tubig na pinagmumula ng buhay.
allow us and permit us to have a root system that can grow deeper to where the Word of truth is. Because the Word of God plainly said, deep call it unto deep. Habang kami lumalalim, lalong marami kaming natutuklasan sa kalaliman na hindi kayang siyasatin ng katalinuhan ng tao. Your mystery cannot be proven, and your greatness cannot be explained. Kaya tulungan mo kami na maging katulad ng isang paslit na laging humahanga sa iyo. At kami makapanindigan at makapagsabi araw at gabi, narito kami, Panginoon. Biyayaan mo kami. Sa iyo ang kalwalhatian, papuri at parangal sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, at ang bawat isa ay nagsabi ng Amen. So Jesus will do it again. Jesus will do it again. Yun po ang titulo ng mensahe. At tingnan mo ang iyong katabi. At tanungin mo siya, ano ba yung ikinalilito mo? O gawin mong English, ano ba yung nakaka-stress sa'yo? Hello? Ang tao po ay maraming iniisip. Pero kapag hindi na kayang abutin ng kanyang isipan, siya ay napapagod. At kapag siya ay pagod na, siya ay hahanap ng paraan para maalis yung kapaguran, kung hindi man sa tableta ay sa bote. At kung hindi man sa bote ay sa droga. Pero hindi po yun ang paraan, sapagkat laging tatandaan natin ang tawag ng Panginoon. Ano po ang sabi? Come unto me, all you who labor and are heavily laden, and I will give you rest. So, sino po yung mga tinatawag ng Panginoon? Yung mga pagod na sa buhay? Yung tumanda na parang walang nangyayari sa kanyang mga pagsisikap? Laging tandaan po natin, maganda ang hinaharap ng bawat isa dahil sigurado ang plano ng Diyos. Ngayon kaya napapagod ang marami dahil sinusukat nila yung kanilang tagumpay sa pamamagitan ng kanilang kaalaman. At kung titingnan po natin, kaya magulo ang daigdig dahil nagdisenyo ang tao. Kaya po maraming mga mahihiwagang sakit dahil ang tao ay nag-isip kung paano pakakainin ang maraming tao. Kaya ang ginagawa nila ay sa pamamagitan ng kemikal, nagpaparami sila ng gulay. Sa pamamagitan ng kemikal, nagpaparami sila ng manok. Kaya marami po ang may sakit dahil ang kinakain nating tao ay sisiw. Kayo po ba'y naniniwala? At ang sisiw, sang-ayon sa mga dalubhasa, ay hindi pa dapat kainin. 2-month-old chick. Sip-isipin mo, ano ang tawag doon? Sisiw. At ano ang tunay na manok? Yung umabot ng 1 taon, yun ang tunay na manok. Pero hindi pwedeng yung 1 taong manok malulugi ang mga negosyante, kaya kailangang paramihin. Kaya maraming mga taong nalilito sa isipan dahil dun sa mga gamot na kinakain ng mga sisiw. Ang baboy, maraming mga kinakaing kemikal. Ang mga gulay, ang mga prutas, linalagyan ng mga preservative na ini-spray. Kaya kung bigla kang kakain nung araw, ang sariwang prutas, pag pinitas mo sa puno, pwede mo nang kainin ngayon. Kailangan sabunin mo. Bakit? Dahil po sa polusyon. Subalit nais kong ipaunawa sa bawat isa na hindi natin
maaaring protektahan ang ating kalusugan. Maaari po kayong sumulat sa P.O. Box 4135 Manila, Philippines para po sa inyong mga prayer request at testimonies. At maaari rin po kayo tumawag sa ating telepono bilang 723-8752 sa 726-4110 para sa mga ministry information at ibang mga katanungan. Maaari din po kayo mag-text sa 0919-896-0904, 0915-391-7408 at sa 0922-820-9863. At kung kayo po'y napagpala, hinahamon po namin kayo na magbigay ng donasyon sa gawain ito. Maaari nyo pong ipadala sa Banco de Oro West Green Hills Branch, account name Greg Durante Ministries, account number 219-800-6784. Padala nyo lamang po ang mga deposit slips sa pamamagitan ng fax sa 726-4110 o sa ating email address sa bishopgregdurante@gmail.com. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa aming Sunday worship service sa ganap na alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship. Sa second floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. At maaari nyo rin pong bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com para sa mga preaching resources at iba pang detalye ng ministeryong ito. O ang aalisin mo yung takot. Jesus is Jehovah. You have the power to decree. Ikaw ba'y naniniwala ngayong gabi na walang pag-aalinlangan na ikay tatanggap ng kagalingan ng ibang uri ng sakit o karamdaman yan? Bagong taon, bagong simula, bagong himala. Magsama-sama po tayo tuwing araw ng Biyernes sa ating Night of Revival sa darating na January 8, January 15, January 22 at January 29. At kung kayo po ay dadalo, wag lamang po kayong mag-solo, magsama po kayo ng inyong mga mahal sa buhay, kaibigan, kapitbahay at maranasan din po nila ang inyong naranasan noong nakaraang taon at higit sa taong ito, kakaiba ang inyong mararanasan. Dito po tayo sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship sa second floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. Magsisimula po tayo sa ganap na alas 6:30 ng gabi. Tara na, makita-kita tayo sa mga petsang nabanggit. Sa pamamagitan lamang ng ganong pamamaraan. Higit sa lahat, kailangan po natin ng Diyos 24 oras. Sabihin mo sa iyong katabi, kailangan mo ang Diyos. Dahil kailangan ko rin siya 24 oras. Amen? Kaya nga kung titingnan po natin, wala nang safe place dito sa Metro Manila. Bakit? Dahil dun sa fumes. Isip-isipin mo po, ilang daang libo yung sasakyan na nagsusunog ng diesel at ng gasoline. Di po ba? Kaya paglanghap mo sa hangin, ano ang maaamoy mo? At pag iyong dinaliri ang ilong mo, anong makikita mo sa daliri mo? Ayun. So, yun po ang polusyon. Makikita po natin na kung marami lamang puno, kung hindi lamang pinutol ang puno sa mga kabundukan ng Leyte, ng lahat ng bahagi sa mga lalawigan, meron sana silang panangga sa malalakas na bagyo. Dahil ang puno po ay may kakayahan, pag yan po'y tabi-tabi, hindi po yan kayang sirain ng anumang malakas na bagyo. Dahil yan po'y nagtutulungan. Katulad po ng migratory bird, hindi po sila namamahinga, pero kailangan sila po ay sabay-sabay na nasa formation sa paglipad mula sa malamig na lugar papuntang Candaba, Pampanga. Bakit po hindi sila napapagod? Sapagkat wala silang isipan doon sa kanilang pupuntahan. Ang isipan nila, sila ay tropa. Hello? So, ang nakakapagod ay ang isipan ng tao. Kaya kailangang magbago ka na ng isipan. Sabihin mo, pagod ka na ba sa iyong buhay?
Hindi ka na ba maligaya dun sa iyong mga iPad at sa iyong tablet? Hello? Ang isang bagay na bagoy maganda lang sa simula. Tama po ba? Nawawala rin ang iyong pagkagusto roon at alam ito ng mga negosyante kaya sila ay lumilikha ng panibago. Sapagkat alam niyang magsasawa ang tao at yun namang hindi pa sawa, bibili doon sa second hand. At yung dating 38,000, mabibili na nila ng 15,000. At yung 15,000, pwede na nilang bilhin 3,000. Ganyan po, ka-wasteful ang tao. Pero sabihin mo sa iyong katabi, hindi ako ganon. Sapagkat ako'y nasisiyahan na sa lahat ng ibinibigay sa akin ng Diyos. So, anuman ang ating sitwasyon at kalagayan ng buhay, Jesus will do it again. Tingnan po natin ang mga talata na tumutukoy dito na muling gagawin ng Panginoon. Yung mga bagay na sa panimula ng ating pananampalataya, tayo masigla, tayo ay malakas, tayo ay malusog, at habang nagkakaedad tayo, lalong tayo ay tumitibay ang pagtitiwala sa Diyos. Tanungin mo ang iyong katabi, ikaw ba'y may tiwala pa rin sa Diyos? Anong sabi? Anong sagot? May tiwala pa rin sa Diyos. Salamat sa Panginoon. Sa Hebreo 13:8, sa Hebrews 13:8, Jesus Christ the same yesterday and today and forever. So sino raw ang hindi nagbabago? Si Jesucristo. Ano po ang ibig sabihin na si Jesucristo ay totoo noon? At siya ay makapangyarihan pa rin ngayon at siya ay magiging makapangyarihan magpakailanman. 3 pong panahon ito, yesterday, today, and forever. Ngayon, nung ako po ay nagsisiyasat dahil napakarami pong Kristiyano ang hindi makaranas ng tagumpay. Napakaliwanag po ng Biblia na nung tayo ay maligtas, tayo po ay nasa paglalakbay. At laging unawain natin, nung tayo'y ma-born again at ang paraan ng pagka-born again, it is by grace through faith. So ang buhay po natin is from faith to faith. And then from grace to grace. And then from victory to victory. Nung tayo po'y ma-born again, hindi po tayo nagsisimula sa katalunan. Tayo po'y nagsisimula sa tagumpay. Amen po ba? Kaya nga unawain mo, wala kang talo. Alam niyo kung bakit? Sapagkat si Jesucristo ay ibinigay sa atin ng Ama. The only begotten Son. Kaya ang ating kastiyakan ng buhay at kinabukasan at ang ating mga anak hanggang sa kaapu-apuhan natin, sila ay magiging matatag at matibay. Hindi po dahil sa kanilang pinag-aralan, bagamat ito ay kailangan, at hindi rin po lalo sa salapi, bagamat ito ay ating kailangan. Ang tibay at katatagan po ng bawat tao ay si Jesucristo. Ano po ang ibig sabihin na si Jesucristo? Una, there are many and numerous names on the face of the earth. But above all those names, Jesus is above all names. So ano po ang tawag kapag ang isang tao ay may anong tawag ng congested lungs? Marami pong terminology ang medical practitioner, maaaring sabihin pneumonia, emphysema. So mga pangalan po yun. Sino kaya ang mas malakas, si emphysema o si Jesucristo? Si pneumonia o si Jesucristo? Kaya nga, name it. At maging sa ating buhay pananalapi, ano ang pangalan ng isang taong nawala ng pera? Lugi. Alin kaya ang mataas, ang lugi o si Jesucristo? Ang kawalan o si Jesucristo? So,
People branded names. Kaya nga, kung atin pong unawain, naglalagay ang tao ng pangalan. At kapag ang tao ay natatakot, ang sasabihin ng tao, psychological disorder. Ngunit ang sabi ng Biblia, be ye transformed by the renewing of your mind. Kaya nga tayo'y maging matalino that it will always be Jesus Christ. Sa Jesucristo lamang po ang pag-asa ng sangkatauhan. Without Jesus, we are nothing. And apart from Jesus, we cannot do anything. Kaya nga po ang simula ay si Jesucristo at ang pagtatapos natin ay si Jesucristo. To live is Christ, to die is gain. Kaya nga, kilalanin natin itong katotohanan ito. So ngayon, ating kilalanin si Jesucristo nung ating nakaraan. So nung tayo po ay nabubuhay na si Kristo hindi natin kilala, ano ang ugali natin? Ang ugali natin, mamili kayo at tumango lang kayo. Nung araw na hindi pa si Kristo ang ating Panginoon, magagalitin tayo. Nung hindi pa si Jesucristo Panginoon natin, kung hindi man tayo magagalitin, bugnutin tayo. Alam niyo ang bugnutin? Madaling mainis. At ang gusto natin ay mabilisan. Kaya maraming may sakit dahil ang gusto nilang pagkain ay fast food. Mabilis na nilutong pagkain. At sabi ng ating panauhin kaninang umaga, ipinagbawal na ng FDA ng USA yung mga saturated fat sa mga fast food. Bawal na. Sa Pilipinas, okay lang. Pero ikaw na ang magbawal. Amen? Kung kakain ka rin lang ng burger dahil yung ibinabad sa saturated fat, kung pwede lang, ay once a week na lang. Hello? Pwede po bang magkasundo tayo na bihira na lang tayong mag-burger? Ikaw na lang ang gumawa at magluto ka sa bahay mo. Nakukuha nyo, mas maganda pa sa kalusugan natin yung luto natin, lalo na sa grill. Pero ang sabi naman ng iba, masama rin ang iniihaw. Dahil ang pinag-iihawan ay LPG. Kaya wala tayong lusot. Pero Jesus Christ the same yesterday. Nakukuha niyo po, pag naalala ko ang nakaraan, iba po talaga ang nakaraan. Pero kung titingnan po natin, sa lumang tipan, hinihintay nila ay Mesiyas. So ang hinihintay nila ay Mesiyas, at ang Diyos ay gumawa ng paraan para sila ay magkaroon ng pag-asa. So, kapag sila ay nasa digmaan, kapag sila ay nasa salot, kapag sila ay nasa kung ano-anong trahedya, ang kanilang iniuusal ay dumating na nawa ang Mesiyas. So, yun po, all throughout the Old Testament, the cry of their heart that Messiah will come. Messiah will come. The anointed Savior from heaven will come. At nung dumating ang Mesiyas, hindi nila tinanggap. Sapagkat nalikha sa kanilang isipan na ang Mesiyas ay hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Nakalimutan nila na may tatlong panahon, yesterday, today, and forever. Na ang Mesiyas ay hanggang sa krus lamang ang pagiging niyang Mesiyas. Hello? Sapagkat after the cross, hindi na po siya ang Jesucristong nakapako sa krus. Dahil nais ko pong inyong maunawa ang mabuti, 3 oras lamang siyang nakapako sa krus. Hello? At 3 araw lamang siya sa pansyon. Hindi siya napigilan ng krus, hindi siya napigilan ng pansyon, sapagkat siya ang espiritu ng buhay. He is the author and finisher of faith. He is the author of life.
Kaya kailangan natin si Jesucristo kung nais mo na maging matibay at matatag ang iyong buhay. What you need is Jesus Christ all the way through. Amen po ba? So, ngayon, ano ang aking pag-asa? Hindi ka tatanda pag ikay may pag-asa because deferred hope drieth the bones. Kaya maraming may sakit sa buto. Tingnan mo ang iyong katabi. Naroon ka na ba? Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Amen? Tatanda tayong pare-pareho, pero ang huwag mong hayaang tumanda ay ang iyong isipan. Out of the mouth of babes and sucklings, I ordained, wow, itinalaga ko ang panlaban sa mga kaaway ko. So nais kong ipaunawa sa iyo na ang iyong kahirapan ay hindi likha mo. Hello? Ang iyong pagkalugi hindi likha mo, bagamat nagkamali tayo, ngunit ang pagkalugi ng sino man sa atin at ang kahirapan ng sino man sa atin, ang pinakamagandang remedyo ay balik agad kay Jesucristo at sabihin natin, you are the giver of life. You are the way. Dahil ang sabi niya, I am the way, the truth, the life. So maibabalik ng Diyos yung nawala sa atin ng doble. Amen po ba? Kaya nga ang sabi ng kasabihan ng mga Amerikano, do not cry over spilled milk. At sa isang libro nabasa ko, after so many years na yun, ang aking laging pinaniniwalaan, do not cry over spilled milk. At may isang libro na sabi ron, do not cry over spilled milk as long as you have the cow. Magagataasan mo uli yan. Kaya nga unawain nating mabuti, it's not by might, it's not by power, it's by my spirit, saith the Lord. Kaya nga ating unawain, palalakasin mo muna ang iyong kalooban. So you have to strengthen your inner life. Hallelujah. So, paano mo patatatagin ang iyong kalooban? Sapagkat pag matatag ang kalooban mo, magiging matibay ang iyong paniniwala at paninindigan. How shall you strengthen your inner life? Strengthen your inner life. Paano mo mapalalakas? Paano mo mapapatibay yung iyong panloob? Paano? Sa Jude, verse 20, ipakikita ko sa inyo. Alam kong alam na ninyo, pero ito po ang pampatibay. But you, beloved, building up yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Ghost. So paano mo raw patitibayin ang iyong sarili? Ang sabi rito, but ye, beloved, building up yourselves. So, sino raw ang magtatayo at magpapatibay ng iyong sarili? Sino raw? Ang Diyos o ikaw? Purihin ang Diyos. Ang Diyos ang tanging pinagmumulan. God is the only source of all provision and of all supplies. As He is our shepherd, and if not, make Him your shepherd. For you shall not lack in any good thing. At kung sakali na ikay walang hanap buhay, I will speak that a job will travel into your life, into your address. So in the mighty precious name of Jesus, I command all employment to seek and find you wherever you are. So in the mighty precious name of Jesus, everyone that is with me in the power of agreement, I bind unemployment and release employment. In the mighty name of Jesus, I bind indecision on the embassies all over the world, and I loose an approved visa. In the mighty name of Jesus, and I declare that you and your entire family will go abroad and find your work. In Jesus Christ's name, be it done and be it so. In Jesus it is done. Amen.
Building up yourselves, it is you. It is me. At saan tayo magpapakatibay? Sa ating napakabanal na pananalig. On our most holy faiths. Bakit po tinawag na yung most po, ang ibig sabihin ay tampok, napakataas. Nung banal nating pananalig, wow! Sa makatwid, ang paglabas sa sakit ay pananalig, ang paglaya sa kahirapan ay pananalig. At paano ka ulad sa pananalig? By praying in the Holy Ghost. Hindi po praying to the Holy Ghost, but praying in the Holy Ghost, allowing the Holy Ghost to pray through your mouth. Amen po ba? And the Holy Spirit came like a mighty rushing wind, and the Holy Spirit gave utterances to the people gathered on that upper room, and all the people will filled with the Holy Ghost. And everyone is speak in tongues. So atin pong pansinin, hindi po tayo magsasawa sa panalangin kapag ang banal na Espiritu ang nananalangin sa atin. Kapag tayo po ang nanalangin, hahagilapin pa natin kung ano ang ating idadalangin. Ngunit unawain po natin, hindi natin alam kung ano ang ugat ng ating kaharap na suliranin. Bakit ba merong Kristiyano na laging kulang ang pera? Kung hindi man kulang ay kapos. At kung hindi man kapos, ay matagal bago dumating ang pera. Makaka-identify ka ba dito sa kulang, kapos at mabagal ang dating ng pananalapi? Kalooban ba ng Diyos na tayo ay magkulang sa anumang bagay? Gusto ba ng Diyos na tayo magkulang? Sino ang may ibig na ikaw ay mahirap? Sino? Hindi ikaw. Hindi rin ako. Gusto natin tayo ay maunlad. Pero isa ang alam ko na may gustong ikay walang pera at ako'y walang pera. Sino? Ang dyablo. Kaya, hindi mo namamalayan yung mga nangyayari sa paligid ay kumikilos ng palihim at mapandaya ang pwersa ng kadiliman para hindi mo makita ang kalakihan ng Diyos. Kapag ikaw po'y nakatuon ay sa iyong suliranin, makakaligtaan mo na ang Diyos ang may likha at may-ari ng lahat. Kaya kapag tayo po'y natutong tumingin sa Diyos, kaya ang sabi rito, building up yourselves on your most holy faiths, praying in the Holy Ghost. Kaya nga po yung praying in tongues, surada kidukukuna kaya sukur, yun po ay, you are speaking mysteries unto God. And you are edifying yourself. Ano po ba yung edify? Pinalalakas mo po ang iyong kalooban. Hindi natin naiintindihan kung ano yung ating sinasabi, pero ang ating espiritu ay lumulusog, ang ating espiritu ay lumalakas. At ang sabi ng 21, keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. So ito pong gawain ito ay hindi pag-araw lamang ng linggo. Hindi para sa isang araw lamang sa isang linggo. Ang sabi nga ng mga awit ay thank God 7 times a day. Wow. 7 ulit kong pinasasalamatan ng Diyos. Hindi natin nagagawa yun. Dahil na uunahan tayo ng problema. Ano kaya't gawin natin? Na araw-araw nagpapasalamat tayo ng 7 ulit sa Diyos. Yan ang pinagpapasalamat sa Diyos. Ang pagpapala o pati yung kakulangan ng pagpapala, parehong dapat ipagpasalamat. Kung naantala ang pagpapala, salamat sa Diyos.
kung nagkaroon ng kirot ang iyong katawan, salamat sa Diyos. Hindi mo ipinagpapasalamat yung kirot, kundi pinagpapasalamat mo yung gagawin ng Diyos na malaki sa iyong katawan. Amen? Ang ipagpapasalamat natin ay yung nakatakdang gagawin ng Diyos sa iyong pananalapi, yung nakatakdang gagawin ng Diyos sa iyong pamilya. At ito ay ina-activate, ito'y pinasisigla, ito'y binubuhay ng pagpapasalamat. Kaya lagi tayong magpasalamat at sabihin natin, salamat Panginoon, dahil alam mo ang iyong ginagawa sa akin. Heto ako Panginoon, gawin mo ang lahat ng iyong nais sa amin. May isang negosyante tayong panauhin kaninang umaga. At siya ay miyembro ng ating kaibigan na si Pastor Jeff Taylor ng Marietta, Georgia. At bumulong sa akin at ang sabi niya, thank you, Pastor, for accommodating me in this morning service. At nagpakilala siya that he is an owner. Family business yung kanila, software. Software, aywan ko saan hindi po yun yung mga plato, ano po, yung software po ay sa computer. At sila ay supplier. At ang sabi niya, you know, our business is thriving because we always give. Kala ko nga magbibigay na sa akin eh. So, sila raw ang susi ng kanilang pag-unlad. Worldwide yung kanilang business. Dahil lagi silang nagbibigay sa mga ministeryo na nadarama nila na karapat-dapat na paglagyan ng bahagi ng kanilang kinikita. Kaya nga po ating unawain, habang tayo'y buhay, may pag-asa. Sabihin mo sa iyong katabi, habang tayo'y buhay, may pag-asa. At laging tandaan mo, kapatid, na kailanman ay hindi nahuhuli ang Diyos. Amen? God will never come in late or early. Laging eksaktong oras po ang pagdating ng Diyos. Amen po ba? When God visit us, kakaiba po ito. Ang unang palatandaan ay kay dinadalaw ng Diyos, ikaw ay umiiyak at gusto mong lumuhod at gusto mong umiyak sa Diyos at gusto mong manalangin. That is a visitation from God. Huwag mong palalampasin yan. Amen? Sapagkat doon sa punto ng kawalang pag-asa, hindi natin kayang maunawaan upang lutasin yung ating sitwasyon. Pero ito ang sasabihin ko sa inyo, lumuhod ka at ikaw ay magpuri, ikaw ay magpasalamat at sabihin mo, Diyos ko, heto ako, gawin mo lahat ng ibig mo at ako ay susunod sa iyo. When Noah found grace in the sight of God, he heard the voice of God and God said to Noah, build me an ark. Kapag ikaw po nasa kasumpong ng grasya, ang unang maririnig mo ay utos ng Diyos. Amen po ba? At yung ipagagawa sa iyo ng Diyos, hindi mo magagawang mag-isa. Ulitin kong muli, yung ipagagawa sa iyo ng Diyos ay imposible na gawin mong mag-isa because God did not design us to do it by ourselves. We need others. Amen po ba? Kaya nga ang sabi ng Biblia, mas maganda ang dalawang lubid, mas matibay kaysa isa. 2 strands is better and 3 strands is much better than 1 strand. Kaya nga kung ating uunawain, ikaw at ako ay titibay sapagkat tayo ay nagkakaisa, tayo'y nagdadalanginan, tayo'y nagpapalakasan ng loob. So, maliwanag po. Ano ang gawain natin para tumibay ang ating kalooban? Because Jesus is the same yesterday, He is the Messiah, and now He is the living Savior, and He is the King of Kings, He is the Lord of Lords, He is the power of God, He is the wisdom of God, He is the redemption of God, He is the sanctification of God. Sa Jesucristo ang kabanalan, sa Jesucristo ang kapangyarihan, sa Jesucristo ang karunungan ng Diyos, at sa Jesucristo. May mga na-miss ka bang broadcast ni Pastor Greg?
Huwag malungkot, maaari mo na itong balikan sa pamamagitan ng pag-log on sa www.greggorante.com. Doon sa ating website, i-click lamang ang mga video preachings na nais mong mapakinggan, English o Tagalog o anumang mga title na nais mong panoorin, at 24 hours, 7 days a week, mapapakinggan at mapapanood mo si Pastor Greg. Naniniwala kami na sa pakikinig ng salita ng Diyos, nandoon ang paglago at pag-unlad ng inyong mga buhay at mararanasan ninyo ang biyaya ng ating Panginoon. Ngayong sandaling ito, nalalaman ko na kayo ay pinagpapala ng Diyos at kayo ay napagpapala ng Diyos sapagkat siya lamang ang may kagagawa ng lahat. Kaya't kayo ay patuloy na sumusubaybay sa palatuntunan at gawain ito at sa himpilang ito. Ito'y dahilan sa Diyos. Kaya't nagpapatuloy ang gawain ito dahil sa awa, habag, grasya, biyaya, kabutihan at kagandahang loob ng Diyos. At dahil sa kabutihan at kagandahang loob ng Diyos, marami ang taong bukas ang puso, bukas ang isipan, at bukas ang palad na nagsusuporta financially sa gawain ito. At hinahamon kita na maging karagdagan dun sa mga sumusuporta sa financial na pangangailangan ng gawain. Ikaw ay pinagpala at lalong mapagpapala. Kaya't kung makapagkakaloob ka ng halaga ng salapi na makatutustos sa gawain ito, padadalhan kita ng transistor radio at ng USB na merong 50 sermon. At ako ay mananalangin sa pagtanggap mo nito kasama ang aking panalangin. Give at least 4,000 pesos at mararanasan mo kung paano ang kaginhawahan at kagandahan ng pagsunod. Mapagpala ka ng Diyos at maluwalhati siya at ikaw ay lumakad sa pinagpala at maunlad at malusog na buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang katubusan ng bawat isa sa atin sa anumang kalagayan ng buhay. Kaya nga po, sa 20, ibalik natin kung ano yung gawain natin doon. Ang salita ng Diyos ay laging may gawain. Una, ikaw ang magbubuo ng iyong sarili tungkol sa banal mong pananalig. At ang pagbubuo ay sa pamamagitan ng panalangin sa banal na Espiritu. So maliwanag po kung paano tayo magiging matibay at matatag. At sa verse 21, meron pa tayong gagawin, keep. Ano ang sabi sa verse 21? Keep yourselves in the love of God. So, manatili ka, ipagpatuloy mo na ikaw ay nasa pag-ibig ng Diyos. Hello? Ano po ang ibig sabihin? Keep yourselves in the love of God. Kapag ikaw po ay nakakulong sa pag-ibig ng Diyos, ang lahat ng pagsubok na daraanan mo ay may sukat. Ano po yung may sukat? Measured test. Hindi ito mangyayari kung hindi ka muna linagyan ng Diyos ng kakayahan. At kailan ka tumanggap ng kakayahan? Kapag inusal mong paulit-ulit, I can do all things through Christ who gives me strength. I can do all things through Christ who gives me strength. So, saan galing yung ating kakayahan? Sa ating pag-usal. Philippians 4:13, since second year high school ako, yun ang aking inuusal. I can do all things through Christ who gives me strength. I can do all things through Christ who gives me strength. At ano ang mangyayari sa iyo? Mananatili ka sa pag-ibig ng Diyos. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos, ikaw at ako, ay kanyang laging lalakipan ng katatagan, lalakipan ng biyaya, sapagkat laging tandaan natin at lagi ko ring tinatayuan ang sabi ng Biblia sa Hebreo, ang sabi ron, and God Himself has said, at lagi ko itong inuusal sa aking sarili, I will never in any way fail you nor give you up. I will not in any way leave you helpless.
I will not in any degree leave you without support. I will never forsake you, and I will never let you down. Nang ibig sabihin, anak, hindi kita pababayaan, anak, hindi kita bibigyan na magpatuloy ka sa kabiguan, magtiwala ka sa akin, iangat kita, maniwala ka sa akin, sabi ng Panginoong Jesucristo, hindi ka mapapabayaan sapagkat hindi niya hahayaang wala kang pagkakakitaan, hindi niya hahayaang wala kang kagalingan, hindi niya hahayaang kulang ka sa iyong buhay sapagkat ito ay pangako ng Diyos at ito'y pinagtibay ng dugo ni Jesucristo. Kristo. Amen. Hallelujah. So it is given, it is done. Pinagtibay ng dugo ng Panginoong Jesucristo. At ang sabi, ituloy natin sa verse 22 sa Jude. And some have compassion, making a difference. So pansinin po natin, bawat isa sa atin may personal na problema. Iba-iba ito. Aaring ang ilan sa atin may utang. O di kaya kung hindi man utang, maliit ang sweldo. Hindi naman ibig sabihin ay maliit, kaya lang lumiit, lumaki na ang bayaran. Hello? Nung dati, ang 1,000 sweldo sa isang araw ay medyo nakaka-relax ka. So, dumating ang panahon na yung 1,000 sweldo sa isang araw, dati, ang binabayaran lang ay hulog ang bahay. Ilaw, pagkain, medyo sobra pa. Pero nadagdagan ng isang anak at kambal pa. So, pansinin po natin, nung araw, walang problema dahil lampin lang. Kaya kami tulong na mag-asawa sa paglalaba. Pero ngayon, hindi na. Ano na ang gamit? Hindi na lampin. Dahil tatawanan ka ng iyong mga kaibigan. Ano? Lampin ka pa rin. Aba, kung kapos po ang pera, bakit naman hindi? Hello? Nakukuha niyo. Dahil nahihiya na pagtawanan, kahit hindi kaya, kakayanin. At napakalakas ng loob dahil may credit card. So swipe ng swipe, hanggang dito na yung na-swipe. Kaya hindi mo na makikita sa simbahan. Bakit? Abalang-abala kung paano babayaran yung isinwipe. Samantalang, kung tayo lamang ay magiging pangunahin sa atin, ang alin? Build yourselves up in your most holy faith by praying in the Holy Ghost. Huwag ka pong lalabas ng bahay na hindi ka nakapagsalita sa ibang wika. Huwag ka pong magpapasya na hindi ka muna nanalangin. Before making any decision, saturate it with prayer. Hello? And of some have compassion. So kapag ginagawa natin yung 20 and 21, makakaroon ka ng habag doon sa mga taong hindi mapalagay doon sa kanilang utang na 1,000. At ikaw na may 20,000 utang, relax. Bakit? Ginawa mo ang verse 20 at verse 21. Habag na habag ka sa kanila sapagkat ikaw ay hindi daig nung iyong suliranin sapagkat you control your problems. Dahil inialay mo ito sa Panginoon at ikay binibigyan ng Diyos ng kapayapaan, maaaring mabalam, pero tsak na darating ang iyong tulong, tsak na darating ang iyong tagumpay dahil ikaw at ako'y tinuturuan sa pagtatagumpay, ikaw at ako'y tinuturuan upang maranasan nating lagi ang pag-aangat at pagtataas sa atin ng Diyos. At hindi po ito nagtapos dahil incomplete ito dahil ang ginamit ay colon. At alam ko po tayo matatalino, hindi tapos, hindi complete sentence ito kung walang period. Tama po ba? Ano ang sabi sa verse 23? And others save with fear, pulling them out of the fire, hating even the garment spotted by the flesh.
So, ano ang mangyayari sa iyo dahil you are in control of your situation, you are in control of your problems? Ano ang mangyayari sa iyo? You can stand in the sight of God na ikaw ay may kapayapaan sa gitna ng sarili mong suliranin, kaya ikaw ay magkakaroon ng habag sa iba sa kabila ng iyong dinaraan ng suliranin. Hindi ka na maabala doon sa suliranin mo, ang iyo na ngayong isipan ay nandun sa paghatak. Others save with fear dahil yung iba ay wala na't litong-lito at hindi na alam kung ano ang gagawin, kaya nagiging ng durugista at nagiging ng drug addict at kung saan-saan na naglilima yun. But because you can manage your problems and crises and you can still praise, worship, and pray to God sa kabila ng kirot sa ating katawan, ang nakikita pa rin natin ay kahabagan sila. Sapagkat tayo may Jesucristo, sila ay wala. At ang sabi ron, and others save with fear, fooling them out of the fire, hating even the garment is spotted by the flesh. Ano po ang ibig sabihin? Kapag ang tao ay nagtiwala sa kanyang laman, kapag ang tao ay nagtiwala sa kanyang sarili, ang sino mang taong nagtitiwala sa kanyang kakayahan ay mabibigong lagi. Ulitin kong muli, we need Jesus. And we need each other. I cannot continue on living without you. At ang isang pinakamagandang partnership sa atin, we are praying for each other. At nakakalimutan mo na ikaw rin ay may suliranin sapagkat mas interesado ka na malutas nila ang suliranin at sa pagtulong mo, magugulat ka na lamang sapagkat sa pagtulong natin sa iba, malulutas ang ating suliranin sapagkat ang Diyos ay magdadala ng tulong na mula sa iba. Kaya nga po, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Kung isa-isahin po natin ang mga panahon, makikita natin na si Jesucristo ay kumilos at tumulong sa panahon ng mga nauna sa atin. At kung siya'y tumulong sa mga nauna sa atin, siya'y tutulong sa iyo at sa akin sa ating panahon. At kapag naranasan mong personal ang tulong ng Panginoong Hesukristo, hindi ka po mangangamba sa iyong mga anak, sa iyong mga pamangkin, sa iyong mga magiging apo, hindi ka po matatakot sa kanilang kinabukasan. You know why? Dahil ikaw ay malakas ang pagtitiwala at paniniwala kung ikaw ay nakaranas ng tulong mula kay Hesukristo, sila rin ay makakaranas. Because Jesus is the same yesterday, He always helped, He always saved, and today, He is still in the business of helping and aiding and supplying and providing for all our need. At laging mararanasan mo ito. Amen? Kaya magugulat ka dahil madaragdagan ang iyong sweldo dahil ang Diyos ang mag-aangat sa iyo. Amen. So sasabihin mo, paano mangyayari yun? Bahala ang Diyos. Kapag nagtiwala ka, dahil kung alam natin kung paano kikilos at gagawa ang Diyos, hindi exciting. Pero kung alam natin, basta gagawa ang Diyos, basta gagawa ang Diyos, basta gagawa ang Diyos, at pag ikay nagpatuloy na naniniwalang gagawa ang Diyos, pagkilos ng Diyos, luluha ka sa sobrang kagalakan sapagkat muling naranasan mo ang mahimalang kamay ng Diyos. At kung titingnan po natin, ito ay napakahirap na ating matanggap sa ating isipan dahil tayo po ay nahubog at nahirati
sa laging kinukwenta natin ang lahat na para magkabahay, kailangang may 2 milyon muna. Para magkasasakyan, kailangang may 1 milyon muna. Pero kung ikay magsasanay na laging magtiwala sa Diyos, ito po ang sasabihin ko sa inyo, ang pagdating ng sarili mong sasakyan, ang pagdating ng sarili mong bahay, ay nagsisimula ay sa iyong buhay na pakikipag-ibigan sa Panginoon, sapagkat sa ating panahon, ang bahay ay kailangan natin, sa ating panahon, ang sasakyan ay kailangan natin, at ang sabi ng Biblia, anuman ang kailangan mo, itutustos sa iyo ng Diyos. Nakukuha niyo po. Hindi lamang sa pagkain, hindi lamang sa inumin, kundi basta kailangan mo, ito ay itutustos sa iyo ng Diyos. Kaya ngayon, ang pinakamaganda sa buhay natin, ang laging pakikipagniig sa Diyos. Start the day in fellowship. Go back to your first love. At dun po sa iyong ATM. Ang ATM ko po, hindi po yung ATM ng bangko. Ang ATM ko ay yung aking prayer place. Dahil nandun ang lahat ng suporta ng Diyos. Hello? Amen? At ang suporta ng Diyos ay nagsisimula sa karunungan. Kaya pag natanggap mo ang karunungan sa bawat umagang ikay nakikipagniig sa Diyos, at iyong ito ay isinabuhay. Tandaan mo po ito. He who started the good work in you will see it into completion. He is the beginning and the ending. He is the Alpha and the Omega. He is the author of life. He is the author of faiths. Kaya nais kong ipaunawa sa inyo, magikang maalab una sa pakikipag-ibigan. At kung ano ang marinig mo, sabihin mo ang ganito, Diyos ko, bigyan mo ako ng espesyal na kakayahan na makilala ko ang iyong boses. Salamat, tinatanggap ko ito sa pangalan ni Jesus. Amen. At makaiiwas ka sa maraming kabiguan. Amen. Hallelujah. Sa Diyos po ang papuri at sa Diyos po ang kaluwalhatian. Kaya I challenge you to challenge poverty. I challenge you to challenge sickness. I challenge you to challenge all the lies na inihilera sa iyo ng diablo. At sabihin mo, sa pangalan ni Jesucristo, sa pangalan ni Jesucristo, sa pangalan ni Jesucristo, higit pa tayo sa mananagumpay, sa mga latay ni Jesucristo, tayo'y nagsigaling. Tayuan mo ito at mararanasan mo ang kakaibang pagkilos at pagtanggap ng mga himala ng Diyos. Bagong taon, bagong simula, bagong himala. Magsama-sama po tayo tuwing araw ng Biyernes sa ating Night of Revival sa darating na January 8, January 15, January 22 at January 29. At kung kayo po ay dadalo, huwag lamang po kayong mag-solo, magsama po kayo ng inyong mga mahal sa buhay, kaibigan, kapitbahay, at maranasan din po nila ang inyong naranasan noong nakaraang taon at higit sa taong ito, kakaiba ang inyong mararanasan. Dito po tayo sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship sa 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. Magsisimula po tayo sa ganap na 6:30 ng gabi. Tara na, makita-kita tayo sa mga petsang nabanggit. Inaanyayahan po namin kayong makinig sa aming mga radio program. Kung kayo po ay nasa inyong mga tahanan, nasa trapiko, naglalakbay, ito po'y makakatulong sa inyong pagpapalago at pagpapaunlad ng inyong spiritual na pananampalataya. Lunes hanggang Biyernes sa DWAD 1098 kHz AM band sa ganap na 6:30 ng umaga at 10:00 ng gabi. Asahan po natin na sa ating pakinig, lalago at uunlad ang ating pananalig at pagsampalataya sa ating Panginoong Hesus.